Now, these three principles, ano ba ito? Ang number one dito, recognize God as our source. And then before we expect return, we must give and expect miracle. These three principles will bless you all the days of your life. Amen? So, what does it mean, principle? Principle means a rule of behavior or a general truth. You can only know something you have heard, something you have been taught. So, kung ano ang narinig mo at kung ano na ituro sa iyo, yun ang maintindihan mo. Amen? That is why only God gives mentors, ministers of the gospel, and parents to impact knowledge. Kaya meron kang magulang, meron kang mentor, meron kang pastor para mag-impart ng knowledge sa atin. Everyone understands sowing. Lahat po tayo, wala pong hindi nakakaintindi patungkol sa pagtatanim. Amen? These three principles of seed faith. At alam ko po, magiging maliwanag ito sa iyo. At dahil matagal ka na sa Panginoon, ay meron pa rin itong may bibigay sa iyong pagpapala. Hindi mo pwede sabihin, alam ko na yan. Amen? Hindi lang dapat malaman natin, hindi lang dapat yung impartation of knowledge, kundi meron dapat application of what knowledge we receive. Amen? Everyone understands sowing. Sowing is planting. A seed is soil for a desired harvest and return. Pagka sinabing pagtatanim, meron kang ine-expect. Amen? Kapag nagtanim ka sa lupa, meron kang ine-expect na aanihin mo na babalik sa iyo. So, seed faith is sowing a specific seed that it will grow a harvest throughout your life. So, yung seed faith, yung tinatanim natin pera na may pananampalataya. When you let go of what is in your hand, kung ano ang nasa kamay natin, pag ito ay nire-release natin, then God will let go of what is in His hand. Ganon din ang gagawin ng Diyos. Kaya minsan parang yung tadhana napakalupit sa iyo. Parang yung pera hindi maamo sa iyo. Baka mayroong problema, hindi mo inibibigay sa Panginoon yung mga nasa kamay mo. Kaya nga dalawang kamay natin, sabi ni Billy Graham, ang isa ay tagatanggap at ang isa ay tagabigay. Kaya kung ang kamay mo, puro tagatanggap, baka hindi dalawa ang pagkaintindi mo sa kamay mo. Your seed is what blesses somebody else, and your harvest is anything that blesses you. Amen? Kapag ikaw ay nagtatanim o nagbibigay, nakakatulong ito, napapagpala ang marami. Pag ikaw naman ay humarvest, naman ay para sa iyo. Amen? Every minister has used Galatians 6:7. Lahat po ng mga pastor ay ginagamit po ang sinasabi ng Galatians 6:7. Kung ano ang itinanim mo, ay aanin mo, hindi mo pwedeng dayain ang Diyos. Kung tamad ka, aani kang katamaran. Kung tamad ka sa ministry, aani ka ng katamaran. Amen? Kung ikaw ay tulog ng tulog, aani ka ng tulog. So, lahat po ng mga pastor ay ginagamit po ito. Kung ano ang tinanim mo, aanin mo. Hindi mo pwedeng madaya ang Diyos na kapag nagtanim ka ng mabuti, mabuti rin ang aanihin mo. Kapag nagtanim ka ng masama, masama rin ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng pera, pera din ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng pag-ibig, pag-ibig din ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng smile, mag-i-smile din ang tao sa iyo. Amen? Kapag nagtanim ka ng simangot, simangot din ang aanihin mo. Amen? So, taniman mo nga yung kapatid mo dyan ng ngiti, yung katabi mo. Ngumiti ba? Kahit walang ngipin, ngumiti. Amen? So every minister has used Galatians 6:7 to motivate their congregation to have a healthy fear of God. Hindi lang yung basta may takot ka sa Panginoon, dapat healthy fear of God. Be not deceived. Ang sabi po dito, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he
he also reap. Now, most people have never understood the wonderful, glorious part of the three principle of seed faith. At mapalad ka kapatid, nandito ka ngayon at napapakinggan mo ito. It will change your life. Amen? Maraming hindi nakakaintindi ng principle na ito. God works this principle continually. Now, what are these three principles of seed faith? Number one, recognize that God is your source. Amen? Wala pong great provider, walang sinabing El Shaddai, kundi ang Diyos lang. Pag sinabing El Shaddai, the breasted one, parang isang babae yan na nagpapasuso ng baby niya, na yung kanyang gatas, sumasambulat pa sa mukha ng kanyang baby. Ganun po ang ating Panginoon, El Shaddai, the breasted one, more than enough. Dapat ma-recognize mo, siya ang Diyos na hindi nauubusan. At pinangako ng Panginoon na hindi kanya iiwanan at pababayaan. Kaya lang, may pangako ka rin pa sa Panginoon na hindi mo rin siya pababayaan at iiwanan. Pagdating ng pagsubok mo. Amen. Hindi mo rin ba siya kakalimutan pagdating ng blessing mo? Noong dati, hindi ka pa tapos mag-aaral, pray ka ng pray makapag-aaral. Wala ka pang trabaho, pray ka ng pray magkatrabaho. Ngayon, dumating na yung mga pinapag-pray mo. So, pinabayaan mo ba si Lord? Hindi ka pinabayaan ni Lord. So, wag mo pabayaan si Lord. Recognize that God is your source. Amen? Ginagamit lang niya ang mga tao. Pero ang talagang source ng blessing, si Lord. Sabi ng verse 7, we cannot mock God. You will reap what you sow. Ang Diyos ang naggagantimpala ng mga tinatanim mo. Di mo siya pwedeng dayain. Kung masipag ka sa ministry, i-reward ka ng Lord. Pero kung tamad ka na sa ministry at hindi ka talaga tumotodo, ba't hindi mo pa tinotodo ang buhay mo sa ministry? Sa pagsamba mo, sa paglilingkod mo. Amen? Sabi ng verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season, we shall reap. May panahon talagang darating yon na hindi mo pwedeng takasan. Kung paano ang kamatayan na hindi mo matatakasan pag dumating ito, meron din pagpapala ang Diyos na hindi pwedeng takasan pag dumating ito. Kaya kailangan mong ka na wala naman seed. Amen? Walang bini. Hindi pwedeng ang farmers, hindi siya nag-expect ng harvest unless he sow a seed do sa soil. Amen? The Apostle Paul continues emphasizing this incredible and miraculous principle. The principle of sowing and reaping in Scripture is a threat. Parang ito ay, parang danger ito, no? Mapanganib kapag itong principle of sowing and reaping. So pag sinabi kasing threat means the expression of the intention to cause harm or pain, specifically if no one is not obeyed. Itong sowing na to, threat ito sa iyo, lalo na pag hindi mo ito sinusunod. Threat ito, panganib ito sa iyo, mapanganib ang buhay mo pag hindi mo sinusunod ang principles ng seed of faith. Amen? It is a threat. Example, God wanted a family. So He planted Jesus, His best seed, on a place called Calvary to produce a glorious family. And ito na tayo, the body of Christ. Because of Christ, merong body of Christ. Amen? God placed Jesus, the best seed, doon sa Calvary. Kaya merong body of Christ. Kung wala ang kamatayan ni Kristo doon sa Calvary, walang body of Christ. So nagkaroon ng glorious family. Sa 1 Kings 17 verse 12, nakikita natin na ang babae dito na siya ay walang-wala na. At pinakita dito ng Bible na ang Diyos ang source ng pagbabala. Sabi ng 1 Kings 17 verse 12, sumagot ang babae, saksi si Yahweh, at ang inyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming konting harina at ilang patak na langis.
Amen. May humingi sa kanya isang prophet, man of God. Pero sabi niya, alam mo ito, wala na kami. Eto na lang, langis at tinapay. Yun na lang ang kanya. Pero ang utos ng Diyos kay Elijah, pumunta ka roon, papakainin ka ng babae. Pero kung pumunta siya, nung siya'y pumunta, hindi si Elijah nagdalawang isip. Kahit nakita niya na kulang na yung ipapakain. Dahil utos ito ng Diyos eh. Alam niya, ang Diyos ang source. Dahil inutos ito ng Panginoon. Kapag inutos ng Panginoon, maniwala ka ang Diyos ang source, lalo na pag nawalan ka. Amen? This is not simply a widow needing more money. Amen? Her last piece of bread is the only thing between her and starvation. Yun na lang ang namamagitan sa kanyang pagkagutom. Amen? Yun na lang, the piece of bread. God did not send her a bag of groceries. Dahil may problema siya, yun na lang. Langis na lang at harina, pero hindi sinabi ng Diyos, hindi nagbigay ang Diyos ng grocery. Pwede ko naman sinasabi sa mga nandiyan dyan na nagbibigay ng grocery, masama. Okay din yan. Pero sinasabi natin dito, recognize dahil ito ang principle ng seed faith that God is your source. Pag pinagpala ka ng tao, sa Diyos ka pa rin tumingin. Huwag mong gawing idols yung tao. Amen? Elijah did not hand her 1,000 pesos. O ito na lang yung 1,000, sabi niya, hindi niya ginawa yon. That he would merely delay starvation a few more hours. O para tumaba pa yung buhay mo sa kagutuman. Ito 1,000, hindi rin nagbigay ang Diyos ng grocery. Amen? God is the source and sent a man who understood to keep creating harvest after harvest with a simple seed. Harvest after harvest with a simple seed. Elijah did not say, I will tell the church about your problem and see if anyone can help you. Pag meron ka problema, parang yung babae ganun pong. Pinakita ni Elijah na ang source ay ang Diyos. Hindi niya sinabi, sige, kausapin natin, mag-pray tayo. Sabihin natin sa simbahan, ikaw ay may problema. Hindi ganun ang sinabi ni Elijah. And also, he did not criticize the woman. He did not ask her if she had been tithing. Walang criticism na nangyari. O baka hindi ka nagtatize, kaya ngayon mamamatay ka na, konti na lang ang nasa inyo. No criticism. He pointed something she already had and told her how to use it as a bridge out of trouble. Ang tiningnan ni Elijah yung hawak ng babae, na ito ay magiging tulay sa kanyang trouble. Mawala yung trouble niya. Masolve ang problema niya. Your seed is the only door in your future. Yung kinabukasan mo, kapatid, nakasalalay sa mga seed na binibigay mo. That is the principle. Amen po. Ano ba future natin? 5 years ago, 10 years ago, ilang taong ka na sa ministry, nagpapastor, leader. So, how is your seed? Amen? Your seed is the only door in your future. Seed faith is bringing them into the house of wisdom and showing them that every solution to their life is right there in their own hand. Yung solusyon sa kanyang problema doon sa babae, nasa kamay niya. Amen? Yun ang nagkaroon ng miracle ng doon na pinakita na ang Diyos ang source. May mga tao, sila ay mga unbeliever. Let's say unconverted. Hindi born again. Family mo, asawa mo, anak mo, kapitbahay mo. The unconverted can feel empty and hopeless, but God teaches that seed for their salvation is already in their mouth. Yung asawa mo, hindi born again niya. Anak mo, hindi born again. Hindi naman nagsisimba yan eh. Ikaw lang ang born again. Pero nasa bibig na nila. Ano po? Nandun na sa kanilang bibig. Yung seed, binhi ng buhay na walang hanggan.
ng kaligtasan. Sa Romans 10 verse 8 hanggang verse 10, sabing ganon, Thy word is nigh thee even in their mouth, and in their heart, that is the word of faith which we preach. Sabi ng verse 9 na Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Nasa bibig. Ko-confess lang yung mouth. Yung mga unconverted, ano? Andyan lang sa kanila yan eh. Andyan lang sa asawa mo yan eh. Andyan yan sa anak mo. Andyan yan sa magulang mo. Andyan yan sa tatay mo, sa papa mo, sa mama mo. Ko-confess mo lang that Jesus Christ is Lord. At maniniwala ka ng buong puso na si Jesus ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ikaw yung maliligtas. Nasa bibig mo ang kaligtasan. The seed of salvation. So ang Diyos, siya ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Kahit hininga natin. Kahit yung lakas mo, pumunta ka rito. Kaya ka nakarating. Kahit yung pera mo, ang Diyos ang pinanggalingan niyan. Recognize that God is your source. Ang sabing gano'n, for with thy heart man believe unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kung sasabihin mo, wala nakakalam ng kaligtasan. Wala nakakalam kahit sino. Ayun nga mangyayari sa'yo. Hindi ka nga ligtas, hindi ka nga mapupunta langit. Pero pag sinasabi mo, dahil si Jesus ay namatay para sa akin, humingi ako ng tawad, nagsisi sa mga kasalanan ko, at siya na ang aking Panginoon at tagapagligtas, meron na akong kaligtasan, meron na akong pangalan sa langit. Confess with your mouth. Eh ngayon, ang problema, paano itong asawa mo? Paano itong anak mo? Hindi sumasama sa iyo. Pag-araw ng linggo, eh kung ikaw pa yung pastor, wala kang wala kang supporter. Amen? Walang moral support. Paano ngayon yan? Eh, turo mo rin sa kanila. Amen? Never give up. Amen? Kaya yung asawa mo hindi pa yung born again, yung anak mo hindi pa born again, ikaw ang gagamitin para ma-born again sila. Huwag mo sabihin, si bishop na lang ang gagamitin niya, si pastor na lang gagamitin niya. Napakatamad mo, kapatid. Ang dami mo nang kinain. Hindi ka man lang nagbahagi ng sustansya ng pagkain ng salita ng Diyos. Tinatago mo lang. Gamitin mo yan. Amen? A single seed of confession can bring a man out of trouble for the rest of his life. Kaya yung kino-confess mo, kapatid, mahalaga yon. Amen? Death and life are in the power of the tongue. Those who love it will eat the fruit of thereof. Amen? Kung yung mga sinasabi mo, nandiyan nakasalalay, ang pagpapala at ang sumpa. Amen po? So that is number one principle. Recognize God is your source. Amen? Kung sa ngayon hindi pa, dapat mabago na ang buhay mo. Amen? Recognize that God is your source. Amen? Huwag kang magreklamo na magreklamo. Ganyan talaga ang buhay. May mga pagsubok kahit born again ka. And we thank the Lord. Biro mo, sinusustain ka ng Lord, malayo pinanggagalingan mo, nakakadalo ka pa rito. Ay iba sa atin galing Pasig. Iba sa atin galing Novaliches. Iba sa atin galing ng Batasan. Hindi na naman lahat galing dito. Iba sa atin galing pa sa malayo lugar at napunta rito. Amen po? Recognize that God is your source. Siya magbibigay ng pamasahe mo, papunta rito. Kung wala kang pamasahe, papunta dito at nag-pray ka, nagkaroon ka ng pamasahe, huwag ka na manghinayang, gastusin ng pamasahe dito at magdalawang isip ka pa at sabihin mo, bili ko na lang ng bigas to, bili ko na lang ng sapatos ko to, binigyan ka ng Diyos eh. Amen? Recognize that God is your source. That is the principle number one of seed faith. And second principle, give first so that it may be given back to you. Kailangan ikaw muna magbibigay para bumalik ito sa iyo. That is the principle of seed faith. Truth yan. Amen? That is the rule.
Give first so that it may be given back to you. Bakit walang bumabalik sa iyo? Bakit wala kang natatanggap? Ang tagal mo ng born again at nananalangin. Kasi yung principle ng give first, hindi mo ginagawa. Gusto mo receive first. Hindi yun ang principle. Give first. Amen? Magbigay ka muna. So that it may be given back to you. Hindi ka naman basta sasagutin ng dalaga na hindi mo pinadama na mahal mo siya. Alam nga namang maramdaman ka agad ng babae na mahal mo siya. Hindi mo naman sinasabi, ikaw na lalaki, hindi ka naman nagsasabi sa kanya na mahal mo siya. Amen. Give first so that it may be given back to you. Principle yan. Amen. Alam niyo po yung poso sa probinsya, bago ka makakuha sa probinsya, may poso doon, hindi naman lahat. Bago ka makakuha ng tubig, maglalagay ka muna ng isang basong tubig, isang pitsil na tubig. At pagka nalagyan mo na yon, ilang drum na makukuha mo. Give first. Sa verse 7, what a man sow, he will reap. So there is sowing before reaping. According to Mike Murdoch, sabi niya, the anger over sowing seed in the work of God to get a harvest arises. Marami daw galit. No? Merong mga galit daw. Over sowing seed in the work of God to get a harvest arises because many believe it is wrong to expect something back from God. Marami pa raw naniniwala na mga tao na ikaw ay hindi dapat mag-expect na gagawin ng Diyos sa ginawa mo. Kaya yung iba galit. Many. Amen? The anger over sowing seed in the work of God to get a harvest arises. Lumataas. At yan po, minsan ng katuruan. Ginagawa daw si Lord, ATM, meron kang number. Yung ATM mo naman, hindi naman pwedeng makapag-withdraw ka. Kung wala rin laman, sasabihin ng machine, insufficient fund. Wala ka kasing seed eh. Wala ka kasi tinanim. Amen? Wala ka kasing inilagay. Hindi ka nagbigay. Give first. Amen? Dito sa atin, hindi ka pwedeng tumanggap din ng blessing. Wala ka talaga. Hindi mo inuuna talaga ang magbigay. Ang inuuna mo, tumanggap para magbigay. So wala po yun. Hindi yung principle. Hindi mo pwede baliktarin. Ako, magbibigay ako kay Lord pag yumaman ako, isang malaking kasinungalingan ni Satanas na dinuturo sa iyo. Ako susuporta sa church pag lumago ang negosyo ko. Ako susuporta sa church pagka yung aking transaksyon ay na-implement na. Nangyari na. So, malaking kasinungalingan at pandaraya ng dyablo sa buhay mo yan. Na hindi po pwedeng receive first, and then return, and then expect return from God. No, give first. Amen. That is the principle of seed faith. That is the rule. Amen? Kaya maraming, nagagalit. Lumataas yung mga galit nila. Wrong. It is wrong to expect something back from God. Amen? Hindi po mali yun. Marami kasi naniniwala, mali daw ang mag-expect ka sa Panginoon kapag nagbigay ka. Hindi po mali yan. Sabi mo sa katabi mo, hindi mali ang mag-expect sa Diyos. It is not wrong to expect from God. Meron pong religious leader. Sabi niya, one religious leader bragged. At sabi niya, when I give to God, I expect nothing in return. Nagmamalaki siya, nagyayabang siya. He also said it is greedy to expect something back in return. Kasakay man daw yon, itong religious leader na to. Yet, the same religious leader expect a paycheck every single week of his life in return for his spiritual leadership. O, di ba? Ano rin siya? Hypocrisy. No. Question.
Is it wrong to give your heart to God and expect forgiveness? It is wrong to give your heart to God and expect mercy. It is wrong to give your heart to God and expect home from heaven. Mali ba yun? Na mag-expect ka na mapupunta ka sa langit dahil binigay mo yung puso mo, yung buhay mo sa Panginoon? Mali ba yun na ikaw ay makatanggap ng habag ng Panginoon? You give first. Amen? Binigay mo yung puso mo eh. Why is it wrong to bring your sick body to God and expect divine healing in return? Bakit mali yun? Eh may sakit ka, binigay mo yung katawan mo sa Panginoon. At ina-expect mo, nagagaling, sakit ng balakang mo, sakit ng ulo mo, sakit ng bulsa mo, sakit ng puso mo. Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan natin si Lord. Give first. Amen po? So that it may be given back to you. Kung ikaw ay born again, wala na sa iyo ang kasakiman, ang karamutan. Dahil ang karamutan, patay na. Nung hindi ka pa born again, maramot ka. Nung na-born again ka, wala na ang karamutan. Ganyan na ang kamay mo. Amen? At ganyan ang kamay mo, ibig sabihin, hindi tagahingi, tagabigay. Hindi tagatanggap. Amen? So give first, so that it may be given back to you. It may be given back to you. Give first. Expectation is the only pleasure man can generate in the heart of God. Nabubuo to sa puso ng Diyos kapag nag-expect ka sa Panginoon. Amen po? You see, faith is confidence in God, but expectation is the evidence of your faith. Ebidensya na meron kang pananampalataya. Kapag meron kang faith, confidence yan. Pero expectation, iba po ito. Ebidensya ito ng iyong pananampalataya. Kailangan may ebidensya. Kung ang Bisaya gusto mong mahuli, kailangan may ebidensya ka. Amen? Pagka hinuli mo, sabi ka, Bisaya ka, bakit ebidensya ka? Uhuli na siya. In Hebrews 11 verse 6, sabi doon, it is impossible to please God without faith, and he that cometh to God must expect, receive from God. Amen? Hebrews 11 verse 6, because anyone who comes to him must believe that he exists, and he rewards those who earnestly seek him. Amen. It is impossible to please God without faith. He that cometh to God must believe, and He is a rewarder of those who diligently seek Him. King James Version. Amen. Dapat mapiplease mo ang Panginoon. Amen. God said it is impossible to pleasure Him unless you expect something from Him. Hindi siya matutuwa kung wala kang na-expect sa Panginoon. Sa Kanya galing ang lahat. Amen? You cannot even be saved unless you expect Him to receive you. Na-expect mo ba na tinanggap ka ng Panginoon? Doon ka maliligtas. You cannot change unless you expect God to change you. Nag-expect ka ba na babaguhin ng Diyos ang sitwasyon mo? Ang buhay mo? Ang mga sirkumstansya? Mangyayari yon kung ipinagkatiwala mo sa Panginoon. Amen? So, dapat magbigay ka muna. Give first para mag-expect ka ng return. Bakit? Sinungaling ba ang Diyos? Hindi siya tao. Nagkatawang tao lang. In Numbers 23 verse 19, God is not a man that He should lie. Hindi tao ang Diyos na sinungaling. Ang tao pwede magsinungaling. Neither the Son of Man that he should repent, or had his spoken, and shall not make it good. Lahat na sinabi ng Panginoon, gagawin niya ito. Magiging mabuti ito. It is the teaching that God will supply you a harvest when you release your seed to Him. May supply ng harvest pag nirelease mo yung seed sa Diyos. Give first. Amen? Sa iba, safety first, di ba?
God promised that if we just put Him above everything else in our lives, He would keep providing anything we needed for the rest of our lives. Buong buhay mo, susuportahan ng Panginoon, susustain ng Diyos. Pangako niya yan. Yung sinabi niyang hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, hindi ka pababayaan maghirap. Hindi ka iiwanan ng Diyos na mahirap. Amen? Hindi niya kalooban na ikaw ay mahirap pa hanggang ngayon. Tagal mo nang nagpapastor. Ang tagal mo nang born again. Hindi yan ang expectation ng Panginoon. Kaya mag-expect ka sa Panginoon as you give first. Amen? Put Him above everything else in our lives. Siya ang maging priority natin sa buhay natin. Pag may pera ka, siya ang priority. Pag malusog ka, siya ang priority. Amen? Pag masaya ka, siya ang priority mo. Pag pinagpala ka, siya ang priority mo. Huwag lang itaas yung standard ng living na pag pinagpala, tumataas yung standard of living. Kailangan pati ang giving mo, tinataas mo ang standard ng iyong pagbibigay. Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa mo, pero dagdagan mo kapatid. Kung 5 years ago, 20 pesos ka mag-offering. Kung 5 years ago, minsan di ka nag-offering. Kapatid, anong inaasahan mo sa Diyos? Na merong babalik sa iyo in return. Amen? At hindi rin exempted ang mga bata. Mas maganda nga, bata ka pa, marunong ka na magbigay. Amen? Yung mga anak natin, turuan natin magbigay. At yung mga pamilya mo na hindi ma-attend dito, hingi mo na lang ng offering. Sabi mo, mag-offering ka na lang. Baka gumawa pa ang Panginoon ng paraan. Yung family mo, yung asawa mo, ano magkano offering mo ngayon? Ikaw anak, hindi ka naman nagsisimba, bumahong ka na dyan, bumunot ka muna ng pera sa bulsa mo. Mag-offering ka. At least kahit yung pera niya, nagagamit ng Diyos. At baka sakali mahabag ang Panginoon. Amen? Sa seed of faith, merong blessing yan. Pero hindi mo nilalagyan si Lord ng ganon kasi wala ka naman talagang pwedeng i-withdraw kung insufficient ang fund mo. At pati ang motibo mo. Amen. God invited you to prove His word to you. Invitation ng Panginoon to. Para ipakilala niya, patunayan niya ang kanyang salita sa iyo ay totoo. Mangyayari ito. Ni-invite ka ng Panginoon. Kinukumbida ka ng Diyos. Amen? Then why did God offer us something back in return for seed? Ba't ganun ang Diyos? Nag-o-offer siya na mayroong babalik sa atin dahil doon sa seed. If that is greed, kung yan ay kasakiman. Amen? Hindi ang kasakiman. Kaya inuutos ng Diyos mag-offer ka. Kung yan ay kasakiman, hindi niya utos na magtanim ka. Kung yan ay kasakiman. Kung yan ay selfishness. Amen? Kaya kapag gusto mo matanggal ang selfishness mo, yung kasakiman mo, yung greediness, hindi magbigay ka kay Lord. Do you feel that it is greedy to work for salary? Sa mga nagtatrabaho, kasakiman ba yan? Na mag-antay ka ng sweldo dahil sa trabaho mo? Hindi. Dahil nagtrabaho ka una. In return, kailangan ka sumweldo. Nagnegosyo ka, in return, kailangan meron din, return. So, greed ba yon? Amen? Principle yon. Give first para merong babalik sa iyo. God put something in the system of increase that would completely remedy and cure any problem with greed. Yung system ng increase, ang Diyos ang may gawa niyan. System na yan, hindi si Bill Gates. Amen? Hindi si software. Ang Diyos, God put something in the system of increase that would completely remedy and cure. Remedyo yan, sagot yan. Amen? Lunas yan sa pagiging sakim. Amen? Yung ikaw ay magbigay. Give first. It is impossible for you to give God and stay greedy. Imposible po yun, walang ganon.
Yung mga nagbibigay sa Panginoon, imposible mag-isakim yan. Nagkaroon na ng cure, nagkaroon na ng remedy. Yung greediness in giving because of giving God. Giving to God is the cure and remedy for greediness. Amen? Kaya kahit anong palayas ng demonyo sa inyo dyan, ng demonyo ng kasakiman, kung hindi ka rin magdidesisyon, magbigay muna, wala yun. Sakim ka pa rin. Ibig sabihin ba, Bishop, kami ay tatawagin sakim kasi hindi kami nagbibigay? Walang lunas eh. Lahat ng tao talaga sakim naman eh. Ako nga, sakim nga ako eh. Dati. Ikaw rin, sakim ka rin dati. Ikaw, sakim ka rin dati. Ayaw mo mamigay pag meron ka, di ba? Pero, dahil sa giving, nawala na yung sakit mo na yan. Dahil sa iyong pagbibigay. Di mo ba alam? Gumagaling ka pa, nahi-healed ka pa. Kaya lang, wag puro na lang mababa ang bigay mo. Itaas mo rin bibigay mo kay Lord. Amen? Lalo, meron ka naman eh. Hindi ka naman ihingian ng Diyos nang wala ka. Kung meron kang dollar ang hihingi sa iyo ng Diyos. Amen? Meron ka eh. Hindi naman hihingi ang Diyos nang wala ka. Kaya nga, we cannot mock God. Hindi pwedeng dayain ng Diyos. Nasasabihin mo, wala ka bibigay, meron ka. Meron ka. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka. Nandyan yan sa kamay mo. Amen? So, God established the tithing system. Si Lord ang nag-establish ng tithing system. God promised Peter 100-fold return for giving up everything to follow Christ. Mark 10:29 and 30. Para sumunod ka sa Panginoon, give up mo ang lahat, at sumunod ka sa Panginoon, nag-promise ang Lord ng 100-fold. So kailangan mo na sila Pedro. Amen? Sumunod sa Panginoon, ibigay ang lahat. Kailangan ng mga Israelites mag-tithes, the system of tithing. Every person who sows their seed has just conquered greed. Amen? Yung greediness. Kasi pag hindi ka nagbigay, ang dami pa rin sa church na mga mapupunta ng impyerno. Greediness kasi nandoon eh. Amen? Kala nila, pag hindi ka nagbibigay, wala yon. Kapatid, apektado salvation mo. Bakit karamutan niya, masamang ugali yan, hindi pwede tatanggapin sa langit. Anong reason ba't di ka nagbibigay? Ba't ang gusto mo lang kaligtasan? Ba't ang gusto mo lang, ikaw ay ma-born again? Pero hindi ka tumutulong sa church. Hindi mo ba alam, kapag nagbibigay ka, tumutulong ka sa church. Yung isang hollow blocks mo, mahalaga na yan. Kasi kung wala yung isang hollow blocks, butas ang dingding natin. Amen. All the preaching against greed and materialism is only necessary from non-tithers and non-givers. Dapat lang kayong mga non-tithers, hindi nagtatites, hindi mga nagbibigay, dapat lang sa inyo. Amen? Yung preaching against greed and materialism. Amen. Number 3. Ito pong principle about seed faith, expect a miracle. Amen? Sa verse 8, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Sabi ng verse 8. Eternal life is a miracle that must be expected by all. It must be expected. Amen po? Yung eternal life, ito ay miracle na dapat ito ay asahan mo. Walang makakagawa nang ikaw ay maborn in the Spirit, kundi ang Diyos lang. Kaya miracle yan. Amen? Hindi ka pwedeng maborn again sa sarili mo lang gawa. Kaya yung asawa mo hindi na born again, hindi pa kumikilos ang Diyos. Yung kapitbahay mo hindi pa na born again, hindi kumikilos ang Diyos pa. Wala pang miracle, kaya mag-expect ka na lang ng miracle. Amen?
Ang eternal life ay greatest miracle. Secondary na lang yung mga healing, yung prosperity. Amen. In 2 Kings 6 verse 33, sinabi ng hari, ang paghihirap natin ito ay padala ni Yahweh. Nagkaroon po ng drought, kahirapan, sa lugar po ng Samaria. At sila po iniligtas ng Panginoon dahil doon sa Syria na pasok nila. Itong hari na to ay nakarinig ng prophecy ng man of God. Namura na magiging bilihin. Pero may official ang hari at sabi, hindi ang magkakatotoo. Kaya sinabi ng prophet, dahil hindi ka naniniwala, hindi ka nag-expect ng miracle, ang mangyayari sa iyo, maglalaway ka lang sa mga pagpapala. Pero hindi mo ito matatanggap. Amen? 6, 8. And then, 2 Kings 6:33. Meron pong kahirapan, may famine. Amen? While he was still talking to them, the messenger came down to him and the king said, "This is disaster. This disaster is from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer?" Bakit mag-aantay pa ako sa Panginoon? Sabi niya. Pero sinabi po sa verse 1 ng 2 Kings chapter 7, nag-prophecy po ang man of God. At sabi, bukas ay makakabili ka na ng harina at sibada sa halagang 1 pirasong pilak. Ibig sabihin, meron ka nang mabibili kasi wala silang mabili. Wala nang kwenta ang pera nila. Amen? Hindi kasya ang pera nila. Sa iyo, hindi kasya ang pera mo. Laging hindi kasya. Pero kapatid, maniwala ka sa salita ng Diyos. Mag-expect ka sa Diyos ng himala. Yung utang mo, kayang bayaran ng Diyos yan. Yung pamasahe mo pagpunta dito, hindi ka kakapusin. Mag-expect ka sa Panginoon na lagi kang may pamasahe. Amen? May panggasolina yung kotse mo. Hindi ka binigyan ng Diyos ng kotse para walang gasolina. Amen? Kaya nga, hindi ba yung motor mo, hindi nga naubusan eh. Expect miracle. Kung gusto mong pumunta sa gawain ng Panginoon, mag-expect ka na isusustain ka ng Diyos. Iingatan ka ng Panginoon. Pagpapalhain ka ng Diyos. Pero kinontra po iyon. Kaya kung sino man kumukontra, delikado ka. Sabi ng verse 2, sinabi ng opisyal, hindi magkakatotoo yan. Sinabi ng opisyal ng hari. 2 Kings 7 verse 2. Tingnan natin 2 Kings verse 2. Ayaw niya mag-expect ng miracle. He built the palace of the forest, 2 Kings. Hindi 1 Kings, no? Okay. The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God. So, kinausap ng officer ng hari ng palace, ang man of God. At kinontra, ito ang sabi, look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen? You will see it with your own eyes, answered Elijah. But will not eat any of it. Sabi niya, makikita mo ito. Dahil sabi kasi ng opisyal, mahirap yung mangyari. Marahil ganyan din ang nilalagay sa iyo. Mahirap mangyari ang miracle na yan. Mahirap mangyari. Hindi basta-basta mangyayari. Mahirap yan na ako ay sasagana, na ako ay gaganda ang buhay ko dahil nag-born again ako. Kapatid, package po yan sa kaligtasan mo. Yung kaligtasan mo, walang bayad. Yung kasalanan mo, binabayaran ng Diyos. Yung pagpapala mo, pagbayaran mo pa rin ng expectation. Amen. Sabi, hindi magkakatotoo yan. Kaya kung ganyan ka kapatid, sayang. Huwag mo sayangin. Ang sabihin mo, magkakatotoo yan, himala sa buhay mo. Ang opisyal, ano nangyari? Namatay. Sabi ng 2 Kings chapter 7, verse 17. Nakikita natin, now the king had put the officer on whose arm he leaned in charge of the gate. And the people trampled him in the gateway
and he died, just as the man of God had foretold when the king came down to his house. Sabi, hindi mo matitikman. Makikita mo yan. Bago siya namatay, nakita niya. Pero hindi niya natikman ang pagpapala, hindi niya na-experience yung miracle. Natapos na ang paghihirap. At sa gitna ng paghihirap, mayroong miracle. Asahan mo yung kapatid. Amen? Umasa ka sa Diyos ng himala. Ang sabi ng verse 19, makikita mong ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo matitikman ang pagkain. Tingnan natin 2 Kings 7:19. Ayan. You will see it with your own eyes, but you will not eat any of it. Laway ka lang. Sa kapwa mo lang makikita mo, dapat sa iyo mangyari ang pagpapala. Sasabihin ng asawa mo, pupunta ka dyan, wala namang pera dyan sa church. Linis-linis ka pa dyan simbahan. Eh, yun ang mabibigay mo paglilingkod sa Diyos eh. Ang ikaw'y maglinis. O wala namang pera dyan, siyaw-siyaw ka pa dyan sa church eh. Tayo hindi natin kailangan, swelduhan pa tayo, bayaran pa tayo ng Diyos para sa paglilingkod. Bayad ka na ng dugo. At hindi na ikaw ang may-ari o sino pa man, at hindi rin asawa mo may-ari sa iyo. Pag-aari ka ng Diyos. You are God's property. Dapat magamit ka ng Diyos. At maniwala ka sa sinasabi ng Diyos. God is the God of increase. Amen? Hindi siya decrease, increase. Pag-unlad, paglago. It is normal to expect miracle and desire more and produce more. Normal po yan. Isang taong normal yan. Ang taong hindi nag-expect ng miracle at ayaw mag-produce ng more, mga abnormal yun. Amen? Bakit ganun pa iisipin mo? Ba't ayaw mo ng increase? Ba't ayaw mo mag-expect ng miracle? Hindi ka normal. Ibig sabihin, may mga abnormal na mga pastor at born again. Ayaw mag-expect. Amen? It is normal to expect miracle. Kaya kung papatunayan mo sa asawa mo na normal ka, mag-expect ka ng miracle. At huwag ka matakot pag hindi ka binigyan ng intriga ng asawa mo. Ang Diyos ang kakausap sa asawa mo sa panaginip. Amen. Remember, no? The story regarding the man with one talent. Nababasa mo ba sa Bible yon? Meron siyang talent. Iisa lang yung talent niya. Hindi pa niya ginamit. Yung talent, itinago pa. Kaya kung ikaw maglilingkod ka sa Panginoon, bakit unti-unti pa? Para kang yung may talent na iniisip mo, pag ako ay masyado kong binigay ang buhay ko dyan sa Jomsi Church. Paano naman ako? Hindi ka sa church. Nagbibigay ng buhay at nagpaglilingkod sa Diyos. Ginagamit lang ang church para maglingkod ka sa Panginoon. Kaya isipin mo kapatid, yung ginagawa mo, huwag mo sabihin sobra na. Huwag mo sabihin marami ka na nagawa sa Panginoon. Amen. Yung talent mo, dapat nagmumultiply, nagpuproduce, nag-i-increase. Huwag lang nakatago, nakaburo. Ano ginawa? Yung one man, no? The man with one talent, he was punished eternally. He punished because he did not do anything with his gifts and increase his life. O tingnan mo, born again na impyerno dahil yung talent hindi ginagamit. Pastor may impyerno dahil yung talent hindi ginagamit. Hindi nag-increase. Hindi niya minumultiply yung gift niya. Amen? Kaya kapatid, mag-repent tayo. Amen? At pag totoong repentance, huwag mo na ulitin. Huwag mo nang balikan. Paglabanan mo na. Amen? Yung dati hindi mo pinaglabanan eh. Ngayon paglabanan mo na. Pagtagumpayan mo na. Huwag yung ikaw na pagtatagumpayan.
Dahil may repentance naman. Ikaw ang magtagumpay, pagtagumpayan mo. Kaya pag pinagpigilan ka ng asawa mo, sabi mo sa asawa mo, ikaw, mahal kita. Happy Valentine's, sabihin mo. Yung ginagawa mo, mas maganda sumama ka na lang kaysa ikaw hindi ka pa nga ligtas eh. Gusto mo pa sa impyerno tayo. Sabi mo sa asawa mo, hindi na kita matutulungan pag nasa impyerno ka. Amen. So may punishment. Amen. Dahil yung kanyang gifts ay hindi nag-increase sa kanyang buhay. So expect miracle. Diyos naman siya. Amen. Unlimited God, unstoppable, unshakable God. God is not cruel. He is not a liar and deceptive. Doon sa gift mo, hindi malupit ang Diyos. Hindi sa sinungaling, hindi ka dadayain. Kung gamitin mo sa Kanya yan. Yung pera mo, gamitin mo sa Panginoon. Tago ka ng tago, TNT. Jesus constantly create a miracle. Amen? Constant po. Hanggang ngayon. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. The miracle worker. When the woman at the well of Samaria listened to him, ano promise ni Jesus? He promised her water that she would never thirst again. Ano pangako ni Jesus? Doon sa babae na nandun sa balon, hindi na siya muling mauuhaw pag siya ay tumanggap ng tubig na ibibigay ni Jesus. Miracle po yan. When the sinful approach him with humility and confession, may isang taong makasalanan, nagpakumbaba at inamin ang kasalanan, ano ginawa ni Jesus? Jesus promised them that they were forgiven. Di ba yung ikaw ay mapatawad, miracle din yan ah. Wala pong pwede magalis ng ating kasalanan. Incurable po yan. Parang sakit na wala ng lunas ang kasalanan. Ang magbibigay lang ng lunas ay ang Diyos. Impossible things happen to those who expect miracle. Hindi ka makakaranas ng miracle, hindi mangyayari ito sa iyo pag wala kang expectation. Lahat na imposible pwede mangyari pag in-expect mo ito. Amen po? The principle of seed faith is you have been given something by God that has a future. Yung pong seed faith. May future yung binigay sa iyo ng Panginoon. Your needs do not attract God. Dahil meron ka pang kailangan, hindi dyan ma-attract ang Lord. Hindi kagaya ng tao, mahirap ka, kawawa ka naman, ito pera. Hindi ganun ang Diyos. Your needs do not attract God. Your recognition of your needs does. Amen? Ma-recognize mo yung pangailangan mo. Yung kilalanin mo ang Diyos, ang sasagot ang pangailangan mo. Gagawa ang Diyos ng miracle. The poor widow did not receive all the miracles. A poor widow who admitted she needed a miracle and then she received it. Amen? Hindi siya basta-basta nakatanggap ng himala. Itong poor widow. Amen? Kundi, kaya niya natanggap ang himala, inadmit niya, tinanggap niya, na kailangan niya, inamin niya, na kailangan niya. Kaya kapatid, aminin mo. Huwag ka na magkunwari, kailangan mo ng himala. Yung babae na widow, hindi siya nagkunwari. Inamin niya, kailangan ng himala. May mga tao kasi, hindi ko na kailangan ng pera. Kapatid, huwag ka sinungaling. Namamasahe tayo, kumakain tayo. Nagbabayad tayo kuryente sa bahay natin. Araw-araw, gumagastos tayo. Hindi pwede sabihin mo, Mama, pasa kayo, libre ha. Wala nang libre. Ikaw, libre ka mag-expect ng miracle. Libre yan. Hindi yun nagpapabayad ng Diyos. May bayad ha, pag nag-expect ka ng miracle. Hindi po ganun ng Diyos. Libre yan, mag-expect ka. Di ba mahilig naman tayo sa libre? Masaya tayo pag libre.
Amen po? Pag may nanlilibre sa'yo, di ba masaya ka? Pag sinabi mong hindi, ganyan, no? Yan, pagka sinanay, inilibre mo yan si Nanay Flor, sasaya yan. Pag yan, pinapadala namin ng pasalubong. Pag umalis kami dyan, bisang bako lang mukha, pero pag may dala kami supot, umingiti yan. Joke lang, joke. Your miracle will not begin until you recognize that you need one. Amen? Recognize mo. No? Ano ba isibihin ng recognize? No? Pag sinabing recognize o recognition, kinikilala mo na kailangan mo. Kilalanin mo na kailangan mo ng himala. Kilalanin mo na kailangan mo rin lumago sa Panginoon, hindi upo lang ng upo. Sa church, hanggang ngayon, member ka pa rin. Tama ng pagiging member mo. Magtrabaho ka. Amen? Kumilos ka. Yung faith mo, merong action. Hindi yung nandito ka lang sa church, sapat na dahil namasahe ka, nagsakripisyo ka. Gumawa ka pa, dagdagan mo pa. Sabi mo sa kapatid mo, dagdagan mo pa. Sabi mo, walang tawad. Iba tawad pa ng tawad eh. Okay, before I close, so ito pong tatlong principles, dapat lagay natin sa isip natin at kailangan ipamuhay natin. Recognize God as your source. He is the source. Give first before you expect in return and expect miracle. That is the principle of seed faith. Marami pong, ang Diyos po, maraming binibigay na teaching message sa mga pastor. Maging masipag lang, mga pastor. Hindi siya maubusan ng mensahe. Yung mga preacher, kaya ka naubusan. There's something wrong. Amen? So before I close, millions are not experiencing increase. Why? Because nobody has yet told them about the principle of seed faith. Buti nga tayo, mapalad tayo, nalaman natin ito. Marami, no po? Hindi nila maranasan yung increase. Million. For your information, poverty does not help anyone. Wala pong maitutulong ang kahirapan. Amen? Kaya huwag ka manatiling mahirap. At huwag kang magkunwaring mahirap. Yan po yung isang problema pa eh. Meron naman, nagkukunwaring mahirap eh. Huwag kang manatiling mahirap, huwag kang magkunwaring mahirap. Amen. Kasi kailangan mo ang increase, whether you like it or not. Kaya millions are not experiencing increase. Sabi ni Mike Murdock, millions are starving to death daily on this incredible, blessed planet. Milyon namamatay sa kahirapan. Amen? Starving death. Gutom. Dahil sa gutom. May mga tatay. Fathers are angry with themselves for unproductive lives. May mga tatay, hindi siya productive. Ano nangyari? Galit sila. Kaya di ba mas masaya yung pastor's wife appreciation kung may pera din? Amen? This month is pastor's wife appreciation. Yung asawa mo, pag may pera, masaya yan. Ang church, masaya pag may pera. Kaya wag nating isipin na wala tayong pera. Meron ka pera. Sabihin mo, meron ka pera. Meron kang kayamanan. So may mga tatay, dahil unproductive sila, yung buhay nila, merong silang anger. May mga mothers are frustrated, mga nanay. Frustrated sila, bigo. Mga nanay nabibigo dahil wala pera. Dreams are being aborted every moment. Mga pangarap natin, hindi natutuloy dahil wala pera. We must believe that God is a miraculous God. Yan ang paniwalaan mo, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, paniwalaan mo ang Diyos. Siya ay miraculous God. He is a heavenly Father who truly cares for us. God is the magnificent. Siya ay dakila, magnificent giver of every good gifts. Every parents need money. Sino mga nanay?
Every minister is worthy of abundant finances. Ang mga pastor dapat hindi naghihirap. Dapat inspirasyon ang mga pastor. Hindi pabigat sa mga membro. At di na nagpaparinig ang mga pastor, mag-preach lang talaga ng pagpapala. At siya ay pinagpala, ipakita niya. Every minister is worthy of abundant finances. Every ministry needs financial blessing. Hindi po pwede ministry mo walang pera. Amen? The missing weapon between the church and the evangelization of the world is money. Your fountain of wisdom is already flowing simply because you have chosen to accept this message, and you will never be the same again after this message. God bless you.